Hindi lamang ang mga komunista ang binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kundi maging ang mga militanteng grupo. Ayon sa Pangulo, ipababaril niya ang mga ito kapag lumabag sa batas. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Pinalalakas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang puwersa ng pamahalaan upang tapatan ang mga kinakaharap na hamon sa seguridad ng bansa. Isa na rito ang suliranin sa mga rebeldeng komunista. Muli ring binalaan ng Pangulo maging ang mga militanteng grupo kung hindi tatalima sa panuntunan at mga regulasyon ng pamahalaan. Pwede ako magdadalawang isip, pag nandiyan kayo, nagwawala kayo, nagnanakaw, mag-demonstrate, magsira. Kasi Huda, kung saan ako ilagay ng Panginoong Diyos, I don't give a sabihin ko talaga, barilin mo para matuto tayong lahat magsunod ng batas. Wala na kasi kayo mag-demonstrate, tapon ng bato dito, subukan mo. Ipabaril ko kayo. Ano ngayon kung magpunta ako sa impyerno, bakit kayo hindi? Maging ang mga miyembro ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay, pinaalalahanan niyang huwag uulitin ang ginawa nitong sapilitang pagkubkob sa mga pabahay ng pamahalaan para sa mga pulis at sundalo. Kung ulitin niyo yan at pipilitin niyong papasok, ang order ko talaga, paalisin kayo sa pwersa. Either batutahin kayo o lumaban kayo, ipapagbabaril ko kayo. Huwag ninyong gamitin yung pagpobre ninyo to create chaos. Maghintay kayo. Kung magkapera ako, gagawan ko kayong lahat. Muli ring tinuligsa ni Pangulong Duterte si Communist Party of the Philippines Founding Chair Jose Maria Sison. Anito, ayaw pang aminin ng leader ng komunistang grupo na malubha ang kanyang karamdaman at tahasan umano ang pang-aabuso sa pamahalaan ng Norway dahil sa patuloy nitong pagpapakupkop. Sison, tumanda ka na lang dyan. Ayaw mo pang admitahin na may sakit ka. Alam mo yung Norway, yung partido ngayon na humawak ng gobyerno, matatalo ang issue dahil sa gastos na pinatira kayo doon at yung ospital mo wala kang bayad-bayad. Tumaawa ka naman sa Norwegian government, magpakamatay ka na lang. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita.